Ngayong araw nga mga mare, kaarawan nga ni Paula, kaya naman tara pupunta nga tayo para makikain. At syempre, eto nga mga mare yung update nga natin sa munti nating farm, palubog na nga rin siya. Dahil nung nakarang vlog nga mga mare, talaga naman nasira yung kadena, kaya maaga pa lang inasikaso na nga nila JM. Para naman sa ganun mga mare, magamit nga natin to papunta nga Hagunoy. Dahil eto nga lang talaga yung service nga natin mga mare at napakalaking bagay nga nun sa atin. Kaya ayan, inaayos muna nga. Inaayos muna nga mga mare yung kadena at pinapalitan na nga rin. Dahil nung una pinagdugtong lang tapos natanggal ulit. Ngayon nga mga mare ipapalitan na nga para hindi na nga pabalik-balik. Pagkarating naman nila laki mga mare at nagpahinga nga lang sila, tapos naisipan nga na yung bumili nga ng cake para nga kay Paula. 20 na nga si Paula, kasing edad niya nga lang pala si Miss Kulot, kaya naman nagpalagay na nga rin tayo ng letter. Silang dalawa na nga lang mga mare ang bumili kasi malapit lang naman ito dito sa atin. Tuloy-tuloy pa nga rin ang birthday kahit nga mga mare maulan. Kahit saan talaga ay makikita mong lubog nga mga mare yung mga kalsada. Kaya nagpapasalamat ka ako, medyo mataas nga yung atin, kaya paano ay hindi na nga natin mararanasan yung nakaraan. At eto naman mga mare, nire-ready na nga rin ni Pangit yung para nga dun sa kubo kila Kuya Richard. Eto kasi mga mare yung dadalhin nga nila dun para kapag andun sila ay hindi nga sila maiinip. Mahirap din kasi dun mga mare labas ng labas, lalo na't ayaw naman nila dito mga mare, mas gusto nga nila dun kasi mas payapa. Nako mga mare, si Chuchu nga nung nalaman nga aalis tayo, tingnan nyo naman nakikipagkulitan, gusto talaga niyang sumama. Minsan nga naaawa nga ako mga mare, tingnan nyo naman ayaw niya talagang bumaba. Kaya nga lang pupunta tayo sa Hagunoy, baha nga dun mga mare, baka mapano pa siya. Kaya kahit naawa ako, hindi ko na nga mga mare pinasama. At eto nga tingnan nyo, halatang malungkot nga siya. Paano, sobrang hilig na nga niyan kasi mga mare, buntot ng buntot nga sa atin. Sa wakas nga nakaalis na nga tayo at nakilala pa nga tayo nila ate. Ang tagal-tagal ko na nga rin mga mare naghahanap nga ng mangga, kaya naman eto nadatnan nga namin at kilala pa nga tayo ng isang kuya dito. Lagi nga doon kasi tayo pinapanood ng asawa niya, shout out nga po sa asawa niya. Pagkahatid nga nila JM mga mare kila tatay, eto bumili nga rin sila ng pizza para panghanda nga rin kay Paula. Pandagdag ba mga mare, ganun. Kaya eto magkakasama nga silang tatlo nila dagul. Inaantay nga namin ng mga oras na yun si Paula bago nga kami kumain kasi gusto nga namin mag-wish siya. Biglaan din kasi yung handaan, kaya ito lang din mga mare yung ibigay nga namin. At eto nga maglola mga mare, tingnan nyo naman, gustong gusto na kumain ng anak nga ni Onse, 2 buwan pa lang yan, partida. At eto binuksan ko na nga rin yung pizza para nga mga mare ma-display na nga din. Huwag nyo na nga mga mare isipin yung basa ko nga dyan. At eto pala yung masarap na handaan nga nila Paula, spaghetti sa kapansit. Alam niyo nang basta kain na nandun nga tayo, charot. Sadyang gutom lang kami mga mare, paano 10 pa lang ay kumain na nga kami pananghalian, buti na lang may kainan dito kila Paula. Kaya nakikain muna nga tayo mga mare at eto nga maglolang dalawa Ang sarap nga ng pagkakaluto mga mare ng spaghetti, kaya natahimik nga ako dyan kasi gutom pa nga ako. Eto nga si Kuya Richard, may kalokohan talaga, kinamay ba naman mga mare yung pansit kasi daw nagugutom na daw siya. Sa wakas nga tapos nang maligo etong si Paula, kaya binuksan na nga rin ni Pangit etong kandila o sinindihan nga. Happy birthday to you. Ano handa? Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Paula. Ano wish mo? Yun na nga niya sinabi mga mare, wish niya sa kanya ng alang daw yun. Pero ang iniisip nga namin pagyaman ngayong nasa isip niya. Pero nasabi niya nga rin daw na gusto niya nga rin magkabahay. Wala naman talagang imposible basta nangangarap nga tayo at nagsusumikap. At eto nga si Kuya Tolot sa kasi tatay kumain na nga rin. Sa totoo lang napakamahiyain nga niya ni tatay. Kailangan mo pa siya mga mare pilitin ng ilang beses bago mo nga siya mapakain dahil sobrang mahiyain niya nga. Pagkatapos nga nila mga mare kumain, eto pinag-usapan na nga rin yung gagawin sa bahay nga ni tita. Mahirap nga lang ngayon ay sumasabay yung high tide, may bagyo pa. Pero hindi na nga pwede itong ipangpaliban pa nga mga mare dahil naiinip na nga rin sila Kuya Richard. Mas gusto kasi talaga nilang may ginagawa sila, kaya naman nga mga mare, tamang uusap nga lang sila dyan. Hindi naman kasi ganun kalaki tong mga mare, kaya alam kong matatapos nga din to agad. Sabi naman ni Kuya Toles yung sa paghukay lang naman daw sila mahirapan, pagkatapos daw nun ay okay na nga. Kitang-kita na nga rin mga mare yung tiyan ko, tingnan nyo naman tumba-tumba na nga. Mas nakikita na nga mga mare na parang lalaki nga siya. Habang nagkukwentuhan sila, hinawakan ko naman nga anak ni Onsay mga mare. Ilang buwan na nga lang ay talagang meron na nga tayong baby sa atin, hindi na natin kailangan manghiram. Meron na tayong mga marang makulit at maingay nga na baby sa atin. Nagigising sa atin sa gabi at syempre sa umaga. Humahabol na nga rin yung anak ni Onsay, umiiyak nga ng mga oras nga na yan Hindi na nga rin kami nagtagal pa kasi maabutan pa nga kami ng ulan. Maghuhugas na nga lang ulit ako mga mare ng paa, wala naman akong sugat sa paa. Siguro pagbalik ko dito ay magbobota na nga ako mga
mga mare kasi hindi pa nga ako nakakabilang bota ko. Yung bota nga meron ako mga mare, yun pa nga mga mare yung bota ni tatay. Hinatid na nga lang din kami nila Paula mga mare. Siyempre nag-sharon nga tayo para sa mga bata nga nandun. Minsan kasi talaga kahit galing tayo sa handaan ay talagang gutom tayo pag uwi, aminin nyo. Kasi nga ganun na ganun nga kami mga mare. Kaya kailangan may balot, charot. Katapos pala natin mga mare sa hangga, ihatid naman natin sila Kuya Tolits at Kuya Richard nga dun sa kabila. Dahil ayaw nga nila mga mare dun magstay kasi siguro naiinip sila. Dito nga sa kabila marami silang nagagawa. Kaya ang ginawa ko mga mare, bumili na nga lang ako ng lutong ulam para hindi na nga sila magluto. At eto may nakakilala pa nga sa atin. Maraming salamat sa inyo at shoutout na nga rin sa inyo. At eto pa nga si ate mga mare, nakilala nga din tayo. Marami nga rin nagsabi na bawal nga daw ako sa motor. Nakaside na nga ako mga mare umupo. Dahil sa totoo lang mas tagtag talaga ako sa kulong-kulong. Alam mo yung napapatulog nga mga mare yung pet ko. Pero pag si pangit nga driver mga mare sa motor niya talaga namang hindi ako nahihirapan. Kaya lang pinaktis ko talagang nakaupo nakaside. Hinatid nga namin sila hanggang loob at eto nga bumungad nga sa amin mga mare. Hindi ko naman in-expect na ganito ngayon kasi sabi ni Kuya Richard nung una nga daw hindi naman ganito. Dahil nagpakawala nga ang dam kaya ganito ang naging itsura. Nung mga oras nga na to talaga nakaramdam ako ng lungkot kasi nakita ko nga yung mga tanim ni tatay talagang wala nang natira. Abay dahon-dahon na nga lang mga mare yung makikita mo. Nakakalungkot siya mga mare pero wala tayong magagawa kasi nga ito ay talaga naman bagyo. Kaya bawi na nga lang tayo sa tag-araw ng pagtatanim pagtapos nga ng mga bagyong to. Hindi na nga ako pumasok mga mare kasi talaga namang nakikita ko nga yung mga tanim ni tatay sobrang lungkot ko. Akala ko pa nan makakapitas na nga ako mga mare naman kung ano-anong gulay dito. O siya, sino kaya tong mag-ama na tong dalawa na tong mga mare? Tingnan nyo naman si Sophie, karga-karga ni Kuya Richard. Paano? Ihi na nga daw tong si Sophie kaya lang hirap umihi dito kaya ito binuhat nga ni Kuya Richard para makaihi nga sa banyo. Ito na nga mga mare, lubog na nga talaga. Tingnan nyo naman konting-konti na lang talaga yung kita. Kahit nga mga mare, mga tanim nga ni tatay na ampalin nakalagay sa plastic ay inabot nga talaga. Si Kuya Tolits nga, akala namin mag-iigib nga mga mare yung pala mamaman daw nga ng screen kaya ito sumama nga sila naki. Medyo may kalayuan to mga mare pero caring naman nga at eto na nga sila tingnan nyo naman ang lalim na nga rin talaga. Masarap sana dito mga mare kapag ganito ay meron kang bangka at eto nga si Kuya Richard palangoy-langoy pang nalalaman. Kapag kasi ganito mga mare kalalim ay sarap na nga lumangoy kaysa nga maglakad dahil nakakangawit at eto na nga yung isda. Hindi naman nalatang tuwang-tuwa nga si Kuya Richard mga mare, tingnan nyo ang dami nga nilang huli. Noong araw din kasi mga mare hindi nga napandaw kaya naman napakadami nga rin talagang huli. Ang lalaki pa mga mare Abay konting-konti na nga lang mga mare, masisira na nga itong screen nga ni tatay. Ito naman yung kagandahan dito mga mare, meron ka nga mapagkukunan pa nga rin na ulam. Lalo na nga sa panahon nga ngayon mga mare na mahirap nga maghanap ng maiulam. Kaya eto nagtulungan na nga sila ni Kuya Tolits at eto pala mga mare mga huli, ang dami. Kaya lang mga mare, puro flower horn nga pero pwede na nga ihawin o kaya iprito. Si tatay nga nakahanda na nga ilalagyanan niya mga mare para piliin nga yung sobrang lalaki. Masarap talaga itong mga mare ihawin dito sa kubo kaya nga lang gabi na nga at hindi na tayo pwede magtagal, baka umulan na naman. Halos isang timba nga itong mga mare diba? Kaya nung mga oras yan, tuwang-tuwa nga rin kami nga mga mare kasi ang lalaki nga talaga ng huli nila Kuya Richard. Natutuwa nga rin ako mga mare na dati si tatay nga gumagawa nito, ngayon may katuwang na nga siya si Kuya Richard. Kaya sana si Kuya Richard hindi nga magsawa nga dito mga mare magstay sa atin. Kasi sa totoo lang masarap talaga meron kang kuya. Iba pa rin nga mga mare kapag meron kang kuya na nandyan para sa iyo. Hindi na nga kami nagtagal mga mare kasi gagabihin na nga kami kaya eto nagpaalam na nga rin kami sa kanila. Sinabihan ko nga rin sila mga mare na sumama na nga ulit kasi sobrang laki na nga ng tubig pero ayaw nga nila. Kaya no choice tayo kundi sundin nga gusto nila mga mare kung saan nga sila komportable. Dahil bukas nga ay sisikapin nga daw nilang simulan na nga yung bahay nila tita. Kaya abangan na nga natin mga mare yung parang nga kila titang bahay. Magbibigay pa nga rin tayo mga mare ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.